Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, narito pa rin tayo sa ating pagpapatuloy ng ating paksa na kung saan ay kung paano natin lalabanan o gagamutin ang ating kahinaan ng pananampalataya, lalong-lalo na sa mga araw na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na kung saan ay maraming mga pagsubok na makikita natin o mararamdaman natin. Lalo na kung ang mga pagsubok ay mga nakasanayan natin dati noong hindi pa tayo Muslim ay ginagawa natin. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, pasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa nang ating yakapin ang Islam, ang pananampalatayang Islam. Makilala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at nanampalataya tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at pati na rin sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang ating pasukin ang pananampalatayang ito ay ibig sabihin lahat ng mga naunang kasalanan natin ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Biruin natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ang daming mga haram, ang daming mga haram na mga pagkain, mga inumin ay halos nakain o nainom ng ilan sa atin. Ang daming mga gawain na halos nagawa ng ilan sa atin nung hindi pa natin niyakap ang pananampalatayang Islam. Sa ngayon ay kailangan natin ipagpapatuloy ang matatag na ating pananampalataya mga kapatid, na kung saan ay gamutin natin ang kahinaan ng pananampalataya, lalong-lalo na sa mga oras na ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Min mu'alajati dha'fil iman, kabilang sa gamot ng kahinaan ng pananampalataya ng isang tao, al-iktharu min al-a'mal as-salihah. Ibig sabihin ay damihan ang mga gawaing mga mabubuti. Damihan natin ang ating mga gawain. Ipagpatuloy natin ang ating mga ginawa ng mga mabuti o mga kabutihan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Malinaw ang talatang ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kahulugan ng talatang ito, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, ang sino mang tao na hangad niya, nais niyang makatagpo ang Allah, ang kanyang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, nais niyang makita ang Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, ay siya ay gumawa amalan salihan, ng gawain na mabuti. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay gumawa ng mabuting gawain kung nais natin na makatagpo o makita siya, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, at pinagbawalan naman tayo ng Allah ng isang bagay. Ano ito mga kapatid? Ito yung matinding kasalanan na dapat na huwag nating gawin ito mga kapatid. At huwag natin lapitan ang mga tao na gumagawa ng ganito mga kapatid. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, at huwag magtambal bi ibadati rabbih, huwag magtambal sa pagsamba sa kanyang Panginoon. Ibig sabihin, huwag sumamba ng iba o huwag gumawa ng anumang uri ng pagtatambal, ahada, ng isa man. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya sa mga araw na ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay napakaraming mga pagsubok. Lalong-lalo na ang tinatawag
na al-ihtifalu bi Maulidil Masih o kaya ay bil Christmas. Ang okasyon o ang pag-celebrate sa kapanganakan ni Kristo o kaya ay ito yung tinatawag na Christmas. Napakatindi mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na bagamat mahirap iwasan, mahirap tanggihan ang mga kaibigan, ang mga kasamahan, ang mga anak, ang mga asawa, ang mga magulang, kamag-anak. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Maliban lamang kung mayroon tayong paninindigan. Paninindigan kasi madalas natin nababanggit na ang isang Muslim, kailangan ay mayroon siyang prinsipyo. Mayroon siyang prinsipyo, may paninindigan. Na hindi naman siya makakasagasa, hindi naman siya makakapagsalita ng masakit o makagawa ng pagdudulot ng masama sa kanyang kapwa. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ba ang ating nagawa? Maaari kong itanong sa aking sarili, mumkin an as'ala nafsi, madha fa'alt? Tingnan ninyo mga kapatid, tatanungin ko ang aking sarili, ano ba ang aking nagawa? O kaya ay mangangako na ako, magsasabi na ako, la akzib, hindi na ako magsinungaling, la agtab, hindi na ako manlibak sa aking kapwa, la akulu malan haraman, hindi na ako kakain ng haram. Ini-promise mo na sa iyong sarili na hindi ka na magsinungaling, hindi ka na manlilibak, hindi ka na kakain ng haram, hindi ka na makihalo-bilo sa mga gawain na ipinagbabawal. Pero ano ba ang ginawa mo? Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Isa ito sa kaugalian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na minsan ay dumarating ang oras o ang araw na tinatanong niya ang kanyang mga sahaba o ang kanyang mga kasamahan. Ano ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayon kay Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, sa kanyang mga kasama. Man asbaha minkumul yawma sa'iman. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana. Qala faman tabi'a minkumul yawma janazatan. Qala Abu Bakar, ana. Qala faman at'ama minkumul yawma miskinan. Qala Abu Bakar, ana. Qala faman 'ada minkumul yawma maridan. Qala Abu Bakar, ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ijtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Rawahu Muslim. Napakainamang hadith na ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, bagamat mayroon sa atin na narinig niya ang hadith na ito mga kapatid. Ano ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya sa kanyang mga kasamahan o mga sahaba, man asbaha minkumul yawma sa'iman. Sino sa inyo na umabot ng umaga sa ngayon, inabutan ng umaga sa ngayon na nag-aayuno o nagfa-fasting. Nagsabi siya, Abu Bakar, kala ana ya Rasulullah, ana. Sinabi niya, Abu Bakar, ako, usugo ng Allah. Nagtanong naman si Propeta Muhammad, at sino naman sa inyo, man tabi'a minkumul yawma janazatan, sino naman sa inyo na sumama sa paglibing sa patay? Sinabi niya, Abu Bakar, ana. Sinabi niya, Abu Bakar, sumagot siya, Abu Bakar, ako rin ang sumama sa paglibing sa patay. Kala, faman at'ama minkumul yawma miskinan, sino naman sa inyo sa araw na ito na nagpakain ng isang mahirap? Kala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana. Sinabi niya, Abu Bakar, ako. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Pangapat, nagtanong naman si Propeta, kala, faman 'ada minkumul yawma maridan, sino naman sa inyo ang bumisita sa isang tao na may sakit? Kala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana. Sinabi naman niya, Abu Bakar, ako, usugo ng Allah. Sa ibang salaysay mga kapatid na nananampalataya sa Allah ay napangiti o napatawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naipon na ni Abu Bakar ang apat na bagay. Nagfa-fasting sa araw na iyon, sumama siya sa paglibing sa patay,
Nagpakain siya ng isang mahirap lang. Hindi na kailangan na imbitahan mo pang maraming tao. Magbigay ka lang ng pagkain sa isang mahirap at saka bumisita siya ng isang tao na may sakit. 4 na bagay na katangian na nagawa ni Abu Bakar sa araw na iyon, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Samantala ang ibang mga sahaba, kaya lamang na lamang si Abu Bakar sa kanila. Kaya ano ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ijtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Kapag maipon na sa isang tao ang 4 na katangian na ito, ay illa dakhala al-jannah. Walang iba kundi makakapasok siya sa paraiso. Tingnan ninyo, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ba ang ginawa natin? Ano ang amalus salih, ang mabuting gawain na ginawa mo? Tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang mabuting gawain na madadala mo at may presenta mo sa iyong Panginoon sa araw ng paghuhukom? Mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Banggitin natin ang isang talata, mga kapatid, bagamat ilan sa atin ay nakakarinig din palagi ng talatang ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maliwanag ang talatang ito, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah ang kainaman ng gawain na mabuti. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan, ang sinumang tao na gumawa ng mabuti, min zakarin aw unsa, maging lalaki o kaya ay babae, wa huwa mu'min, na siya ay nananampalataya, mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, ay bubuhayin namin siya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, igagawad namin sa kanya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hayatan tayyiba, ang masaganang pamumuhay. Ang masaganang pamumuhay. Wala nagiziyannahum ajrahum, at ibibigay namin sa kanya, ubabayaran namin sila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ajrahum, ang kanilang kabayaran, ang kanilang gantimpala. Gagantimpalahan namin sila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nagziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, ayon sa pinakamainam na kanilang mga ginagawa. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso, ang Jannah, sa taong gumagawa ng kabutihan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, inuulit natin, paalaala sa ating lahat, na ang mga araw na ito, malapit na. Darating ang Christmas, ang mga selebrasyon, kaya paghandaan natin ang ating mga sarili, ilang Biyernes na, ilang Friday na, ilang khutbah na natin, ay nababanggit natin ang mga gamot sa ating kahinaan ng pananampalataya. Kaya sikapin natin na maging malakas ang ating pananampalataya, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Aqulu qawli hadha, wastaghfirullah li wa lakum.